pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo po ay napapanood sa Facebook Live ng page ng UPC Bulan Church. At salamat po sa Panginoon sa panibagong umaga na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumainyo po ang kapayapaan at ang biyaya ng Panginoon ay nawa patuloy po nating maranasan sa ating pong mga buhay sa araw-araw, sa kabila ng kung ano man ang ating mga hamon ng buhay na kinakaharap. Nawa ay patuloy nating madama ang kalinga at ang pag-ibig ng ating Panginoon. Atin lamang pong ibukas ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan, mga kapatid, pagkalooban tayo ng Panginoon ng kagalakan sa pakikinig ng kanyang mga salita upang ito ay maging kalakasan ng ating pananampalataya sa nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Martes. Salamat po sa Diyos sa patuloy na buhay at kalakasang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Ang programang ito ay araw-araw po nating napapakinggan dito po sa New Gen FM 100.7. At hatid po ito sa inyo ng United Pentecostal Church Bulan. Batiin po natin ang ating mga kapatiran dito po sa UPC Bulan Church sa tatlong congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation natin sa UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging dyan sa ating congregation sa UPC Santa Remedios Bulan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging sa ating congregation dito po sa Iquirino Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. So another victory report, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon sa napakaganda at matagumpay na ginanap po natin na malaking pagtitipon dyan po sa function hall ng Proxy Hotel, Legazpi City, Albay nung nakaraang linggo. Nasa 1,500 ang ating pong attendance last Sunday. So salamat po sa mga kapwa natin pastor ng United Pentecostal Church sa buong section, Albay, Catanduanes, and Sorsogon. Thank you for sending your local church members to join our year-end fellowship, sectional year-end fellowship. Salamat po sa ating Panginoon sa katagumpayan at mula dito sa Bulan ay nakapagpadala po tayo ng 15 puno ng nasasakyan ng mga delegates po, mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon sa katagumpayan ng gawain, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At sa lahat ng ating mga viewers online, good morning po sa inyo. Thank you sa update, Brother Michael Regidor, ang ating technician, dyan po sa New Gen FM. Malinaw daw yung ating signal sa radyo. Kay Ma'am Ann Bueson, thank you for watching. Sir Yuli Albao, Sister Jane Ioy, good morning. Ayan, sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin ngayon sa Facebook Live, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Si Brother Daniel Marahay,
Sister Mimi Lucky, good morning. Si Jan Salvador, thank you for watching. Paki-share lang po ng ating episode ngayong umaga. Brother Reuben Gordola, Sister Evelyn Valencia Punzalan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother Pen Tihada, yan, si Sister Dolor Quezon, Sister Christy De Suyo, ayan, lahat po ng mga naka-online ngayon. Sister Virgie Flores, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Paki-share na lang po mga kapatid upang marami pa po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay araw ng Martes, meron po tayong prayer meeting dyan po sa Barangay Magsaysay, sa ating congregation sa UPC Magsaysay Bulan, mamayang 3:00 ng hapon. At pagpalain po ng Panginoon ang ating mga kapatiran dyan. At ang ating pong mga schedule ng pagsamba, balik po tayo sa batch by batch. Sabado, dyan po sa Magsaysay, 6:30 ng umaga. At dito sa Iquirino ay Sabado, 8:00 ng umaga. At dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan ay Linggo, 7:00 ng umaga. Watching right now, Pastor Jerome Talavera, dyan po sa UPC Bulusan, Sorsogon. Sister Rizalyn Murillo, thank you for watching. Sister Vicky Tamayo Perol, good morning. Sister Sara Galios, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So tuloy tayo mga kapatid, medyo limited na po yung ating time. Kaya tayo po ay dadako na sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay manalangin sa ating pong Panginoon. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa dakila mong biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob sa amin kasama ng aming mga giliw na taga-subaybay. Panginoon, dalangin po namin na dalisayin mo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, pagkalooban mo po, Panginoon, ng ibayong pananampalataya ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pagharian mo ng iyong kapangyarihan, kapayapaan, at ibukas mo ang puso at isipan ng aming mga taga-subaybay habang ipinapahayag po namin ang iyong banal na salita, ay patuloy kang mangusap sa buhay ng aming mga kababayan. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin namin ang mga may taglay na karamdaman sa umagang ito ay pagkalooban mo po ng kagalingan. Lahat ng sumasabay sa panalangin ngayong umaga na may taglay na karamdaman at nananalig at nananampalataya sa iyong pangalan, Panginoon. Tanggapin po nila ang katugunan at ang kagalingan mula sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesukristo. At dalangin din po namin na magligtas ka ng marami naming mga kababayan. Ang mga salita mo, O Diyos, na aming ipinapahayag ay patuloy pong magsilbing kalakasan ng mga taga-subaybay po namin sa kanilang espiritual na buhay. Salamat po, Diyos. Bless our viewers online and our listeners on air. At patuloy kang kumilos, mangusap at kumatagpo sa kanilang mga pangangailangan. Salamat, Panginoon. To God be the glory. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Atin lamang pong ibukas ang ating mga kaisipan at puso para po sa salita ng Panginoon upang ang Diyos ay patuloy po na may paunawa sa atin ang kanyang banal na kalooban. Ngayon po mga kapatid, buksan natin ang ating Biblia in the book of Exodus chapter 14 verse 15.
Ang pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ay ang kahalagahan ng pagpapatuloy, lalo na doon sa mga nagsimula ng maglingkod sa Panginoon. So, the importance of consistency. Dito po sa Exodus chapter 14 verse 15, "And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forward." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit humihibik ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon." Ito pong tagpong ito ay sa panahon na ang mga Israelites headed by Moses ay nasa paglalakbay mula sa land of Egypt, land of captivity, going to the promised land. So mula sa Ehipto, sila po ay naglakbay at ang kanilang supposed to be a destination ay ang lupang pangako ng Panginoon. So habang sila ay nasa paglalakbay, ang daming mga nangyayari, ang daming mga hindrances, ang daming mga sitwasyon na nagkukos ng delay sa kanilang paglalakbay. To the point, mga kapatid, na may mga Israelites na gusto na nga lang nilang bumalik muli sa Ehipto. Kung kaya't sinabi ng Panginoon kay Moises, dahil yung stress, burden, ay nasa leadership yan, mga kapatid. So habang ang mga Israelites ay nag-wander doon sa wilderness, si Moises ay talagang umiiyak sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, "Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon." So, mga kapatid, let us remember that wilderness is not their destiny. Bagamat sila ay dadaan sa wilderness, pero hindi po yun ang ipinangako ng Panginoon sa kanila na lupa. Hindi po ang wilderness ang siyang lupang pangako. However, kailangan nilang daanan yung wilderness. Now, in our Christian journey, mga kapatid, hindi natin maiiwasang dumaan sa wilderness of trials, wilderness of suffering, at marami pang mga hadlang sa paglilingkod at sa pagpapatuloy sa Panginoon. So dapat nating maunawaan na kung ikaw ngayon symbolically ay nasa wilderness, kailangan mong magpatuloy lamang sapagkat hindi yan ang iyong destination. Our destination is the promised land, not the wilderness. So just keep going forward regardless of your present situation. You have to go forward gradually. Kung hindi man mabilisan, huwag kang hihinto, tuloy-tuloy ka lang sa paglilingkod sa Panginoon. Regardless of your situation, kung ikaw man ay nahihirapan o kung ikaw man ay pinagpapala na ng Panginoon, lahat ng yan ay dapat nating lalagpasan at tayo ay magpatuloy. So si Moises po ang nagdadala ng burden as leader of the Israelites. Kaya ang sisi, kapag may mga problema ang mga Israelites, ay ibinubunton nila lagi kay Moises, mga kapatid. Nung sila ay nagutom, nauhaw,
nung sila ay hinabol ng mga kaaway, lahat ng blame ay ibinabato nila sa leader. Kaya hindi po madali maging leader, mga kapatid. Ibinabato nila yung blame kay Moises. Nung sila ay walang makain, walang mainom sa wilderness, instead of praying to God, mga kapatid, sinisisi nila si Moises. At ang sabi nila, Moises, dinala mo ba kami rito sa ilang upang mamatay? Sana hindi mo na kami inalis sa Egypto. Tandaan natin, hindi naman po si Moises ang may gusto na sila ay kunin at paalisin sa Egypto. It was the will of God for the Israelites to be free from the land of captivity or slavery. Dahil ang Ehipto ay hindi lugar para sa mga anak ng Diyos. Sila po ay naalipin doon nung namatay na si Jose. Si Jose po ay naging leader sa Ehipto. Subalit nung namatay na si Jose, na napabayaan na rin po at naging kawawa na yung mga Israelites doon po sa Ehipto. So kaya ang Diyos, inalala niya ang covenant niya kay Abraham about the promised land, yung Kanaan. Kaya kinausap niya si Moises isang araw na kunin mo ang aking mga anak sa Ehipto at dalhin mo sa aking lupang pangako. So ang blame ay ibinabato nila sa leader. Pero tandaan natin na hindi si Moises ang may kalooban na sila ay alisin sa Egypto. It was the will of God. Yun ang mahirap, mga kapatid. Minsan, kapag may mga kapatirang nagkaproblema, ang sinisisi ay ang pastor o ang leader. Samantalang hindi naman yung pastor ang may kalooban na sila ay akayin. Ito ay kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, kami ay nangangaral hindi para sa aming sariling kagustuhan, kundi ito ay kalooban at kautusan ng ating Panginoon to preach the gospel, the word of God, in season or out of season. Kaya ang pangangaral po na ito, we are not motivated by materialism. Mga kapatid, ang nagmo-motivate po sa atin ay ang kalooban ng Panginoon at ang kanyang naisin na bago ang kanyang pagbabalik ay may pangaral ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng kinapal at ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So yan po, mga kapatid, ang pinaka-objective ng programang ito. Not to promote religion or denomination, but to proclaim the gospel of God unto salvation. Na lahat ng tutugon sa panawagan ng Panginoon sa pangangaral na ito ay magtamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan at kapatid, kung hindi ka pa tumutugon sa pangangaral ng salita ng Diyos, na bagamat ito ay araw-araw mo lang naririnig, ngunit hindi ka pa tumutugon, huwag nating sayangin ang pagkakataon. It's about time to answer the call of God about salvation. Because tomorrow may be too late. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Doon naman sa mga nakapagsimula ng maglingkod, ibig sabihin, kayo ay bautismado na marahil sa pangalan ng ating Panginoon. Kailangan nating ipagpatuloy ang ating paglalakbay spiritually. Your spiritual journey will end
Mga kapatid, sa araw ng paghukom ng Panginoon, o yung tinatawag na rapture of the church, o di kaya sa araw ng ating physical na kamatayan, doon lamang magtatapos ang ating paglilingkod. Dalawa yan na ending ng ating paglilingkod sa Diyos. Yung rapture of the church o di kaya yung physical na kamatayan. At hindi natin alam kung alin ang mauuna dyan na mangyari sa buhay mo, yung physical na kamatayan o yung rapture of the church. As the Lord Jesus Christ promised to His disciple, mga kapatid, that I will go to prepare a place for you. John chapter 14 verse 1 to 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again. So yan po mga kapatid yung dapat nating paghandaan. We are not waiting for the Antichrist. We are waiting for the Lord Jesus Christ. Kasi minsan may mga pangangaral na ang gino-glorify na ay yung pagparito ng Antichrist. Mga kapatid, ang dapat nating mag-glorify sa pangangaral ay ang pagparito ni Jesus Christ. Hindi ang pagparito ni Antichrist. Bagamat totoo na darating ang Antikristo, pero hindi po yan ang blessed hope ng mga Kristiyano. The blessed hope of all believers is the coming of Jesus Christ, not the coming of Antichrist. Dapat maunawaan natin yan. Kaya dito sa pangangaral na ito, hindi ang pagparito ni Antichrist ang aming tinututukan. Ang aming tinututukan ay ang pagparito ni Jesus Christ upang ang mga tao ay maghanda, maglingkod ng tapat, tanggapin ang Panginoon, mabautismuhan ang mga hindi pa bautismado, mga kapatid, at tumalikod sa kasalanan ang mga namumuhay sa madilim na pamumuhay. So we don't promote the coming of Antichrist. Yes, may mga warning sa Biblia. But we promote the coming of Jesus Christ for us to be ready. Minsan kasi ang pangangaral ay naandun na sa negative side. Mga kapatid, hindi natin dapat pinopromote ang pagparito ni Antichrist, kundi ang pagbabalik ni Jesus Christ. Yun ang pinakapag-asa natin. The blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Alam nyo, kahit hindi natin banggitin ang pagparito ni Antichrist, ay talaga namang narito na siya sa sanlibutan. Ang Antichrist po ay hindi manggagaling sa ibang planeta. Ang Antichrist ay narito na sa sanlibutan. Kaya hindi na siya kailangang i-promote. Ang dapat nating i-promote ay ang pagparito ni Jesus Christ. Upang ang mga tao na nais maligtas ay magsisi sa kasalanan, tanggapin ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga kapatid, at paglingkuran ang Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Kaya doon po sa mga nakapagsimula na maglingkod, magpatuloy tayo sa katapatan sa Panginoon, mag-akay ng mga kaluluwa. Huwag nating titisurin sa church yung mga baguhan, kundi tayo ay magsilbing panganay na kapatid na magti-take care tayo o mag-aalaga ng mga bunsong kapatid. Ganun po sa church, family. Di ba sa family? Sino ang katuwang ng mga magulang para alagaan ang mga kapatid, ang mga anak, yung mga panganay? Kapag malaki na yung mga
mga nakakatanda na anak, sila na yung katuwang ng magulang sa pag-aaruga sa mga nakababatang kapatid. Ganun tayo dapat sa church. Kung matagal ka na sa church, huwag kang pasiga-siga, kundi ikaw ang dapat pinakamabait, pinaka-ehemplo para gagayahin ka ng mga baguhan kung paano magpakumbaba, kung paano magpatawad, kung paano magmalasakit sa mga kapwa mananampalataya. Hindi tama na ikaw ang pinakamatagal sa church, ikaw ang pinakasiga at katitisuran. At ang katwiran mo, matagal na ako rito. Dapat nga, mas mabait ka kapag matagal ka na sa church. Mas huwaran ka dapat kapag matagal ka na sa church. Hindi yung dahil matagal ka na, ikaw na yung bossing-bossing sa mga baguhan. Hindi po yan kalooban ng Panginoon. So kung matagal ka na sa church, dapat ay katuwang ka ng pastor sa paghayo, pag-akay ng kaluluwa, at sa pag-aalaga ng mga nakababata mong kapatid spiritually. Ayan, mga kapatid. So, sa mga matatagal nang naglilingkod sa Panginoon, help your pastor to win souls. Sapagkat sa pagbabalik ng Panginoon, ang hahanapin niya ay mga kaluluwa ng mga taong maliligtas. Mga kapatid, that's why this program, mga kapatid, napapanood natin ang programang ito not because of anything sa mundong ito, but because of soul. Kaya yung tema natin lagi, because of soul. We preach because of soul. Purihin ang Panginoon. So magpatuloy po tayo. So mahalaga yung consistency. Marami mga tao ang talented, pero ang problema, kahit talented kapag hindi ka consistent, wala kang mararating. May mga kakilala ako na very talented, pero walang nararating. Bakit? Hindi sila consistent sa mga magagandang bagay na kanilang ginagawa. Alam nyo yung pagong, ang pagong ay isang example ng consistency. Mabagal kumilos ang pagong. Meron nga di bang kwento na nagpaligsahan yung kuneho at pagong. Mabilis tumakbo yung kuneho, mabagal ang pagong. Pero mga kapatid, yung power of consistency ay nasa pagong. Magpatuloy po tayo. Gaano man kabagal, basta tayo ay nagpapatuloy sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Some are hardworking. Talented na, hardworking pa. Pero ang problema, hindi naman consistent. Kapag sinipag, 1 linggo. Pero pag tinamad, 1 buwan. Maghihintay ka kung kailan uli sisipagin. May mga taong ganun. Wala silang mararating. Kapag sinipag talagang aawatin mo, tama na yan, pahinga na. Inaabot siya ng sipag. Pero pag inabot naman ng katamaran, yung sipag niya na 1 linggo, ay hahatakin yon ng 1 buwan na katamaran. Yan. Kaya huwag tayong maging ningas kugon pagdating sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. Revelation chapter 2 verse 4, ngunit meron akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Yan po yung pinuna ng Panginoon sa Book of Revelation.
na ang mga mananampalataya ay iniwan nila yung quality na tinatawag na first love quality to God. Yun po ang quality laging hinahanap ng Diyos sa atin. The first love quality to God. Kung naaalala mo pa kung gaano kakasigasig nung una kang umibig sa Panginoon, yun ang quality gusto ng Diyos ipagpatuloy natin hanggang sa kanyang pagbabalik. Ayan. Yung pag-ibig natin sa Diyos, nakahula sa Biblia na marami daw ang lalamig sa pagmamahal sa Panginoon. Ganon din sa pagmamahal sa kapwa. Sasagana ang katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa-tao. Kaya ang mundo ay nagkakagulo. Sapagkat yung pag-ibig ng tao ay napapalitan ng puot. Kaya mahalagang paalaala po ito. Magpatuloy tayo sa magandang mga bagay na alam nating ikinalulugod ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo in Philippians chapter 3 verse 14, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. So tayo po ay magpapatuloy. Sabi sa Revelation 2:5, kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. So yan po ang paalaala ng Panginoon. Balikan daw natin yung ating mga unang gawa. Ano po itong mga unang gawa? Hindi po yung mga dating masasamang ginagawa natin. Ang balikan natin ay ang mga unang gawa natin nung una tayong umibig sa Panginoon. Kung naalala mo pa kung gaano kakasigasig sa prayer meeting, sa Bible study, sa evangelism, sa lahat ng mga gawaing espiritual, aktibidad na mga espiritual na ikaw ay laging aktibo. Yun po ang quality na hinahanap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. 1 Corinthians 15:57, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Mga gumagawa nga ng masama, nagpapatuloy. Lalo na yung mga gumagawa ng mabuti. Yun ang dapat na magpatuloy, mga kapatid. Bakit sumasama ang mundo? Kasi kung sino pa ang gumagawa ng masama, yun ang marunong magpatuloy. Pero yung gumagawa ng mabuti, hindi marunong magpatuloy. Kaya ang resulta in the process ay sasama ng sasama ang sanlibutan. Kasi kung sino pa ang gumagawa ng masama, for example, corruption, na subaybayan nyo ba yung mga hearing tungkol sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan? Yung mga insertion na iniimbestigahan na nga noong 2025. Ngayon, yung budget na ipinapasa sa 2026 ay punong-puno pa rin ng mga insertion ng mga mambabatas na walang kabalak-balak tumigil sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Kaya kung sino pa ang gumagawa ng masama, yun ang marunong magpatuloy.
Pero yung mga naglilingkod sa Diyos, kunting bagay lang, humihinto na. Kunting katitisuran lang, tumitigil na. Kaya, mas nananaig yung kasamaan. Dahil yung gumagawa ng masama, yun ang nagpapatuloy. Pero yung gumagawa ng kabutihan ng Diyos, madaling matisod at madaling huminto, mapagod, ma-discourage. Pero sabi ni Apostol Pablo, always abounding in the works of the Lord. For as much as ye know that your labor in the Lord is not in vain. Sa Matthew chapter 24 verse 12, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So yun mga kapatid. May mga tiisin talaga tayo dito sa mundo bilang mga Kristiyano. And let us remember that this world is not our home. Our final destination is in heaven. Mula doon ay hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Sa mundong ito, we are just strangers. Mga manlalakbay lang tayo. Estranghero tayong mga Kristiyano dito sa mundo. Alam niyo yung mga nagbabiyahe, natural lang sa kanila na hindi sila komportable habang nasa paglalakbay. At hindi ka dapat maghanap ng comfort kapag nagbabiyahe ka. Hindi ka dapat maghanap ng comfort na kagaya ng nasa loob ka ng iyong bahay. Dahil natural sa isang manlalakbay, ang mapagod ka, marami kang madaanan na mga discomfort along the way, natural yan. Hindi ka dapat magreklamo. Ayan. Kasi nasa paglalakbay ka. Ganon din ang mga Kristiyano. We are just passing through sa mundong ito. Our destination is in heaven. Doon tayo may komportabling kalagayan. But in this world, Jesus said, you shall have tribulation. But He encouraged us, be of good cheer, I have overcome the world. So maraming salamat mga kapatid. Thank you for watching Brother Lorenzo Arieta. Ayan. Sister Egina Banisok Tayab, Sister Micho Miikida, Sir Marlene Ayok. Salamat po. Pakishare na lang po ng ating episode ngayong umaga na lahat ng mga mananampalataya, bautismado sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ay magpatuloy kayo. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit anong kahirapan ang ating danasin. Kahit anong pag-uusig, pagsubok ang ating danasin sa mundong ito. Pagsikapan nating magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa Kanyang pagbabalik. Purihin ang Diyos mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon at diyan po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa biyaya mo at pagpapala na ipinagkaloob sa amin. Salamat Panginoon sa katagumpayan ng paghahayag ng iyong salita. Dalangin po namin Panginoon na maging pagpapala nawa ang mensaheng ito sa buhay ng lahat ng mananampalataya at lahat ng mga nakasubaybay ngayon sa programang ito. Iabot mo po ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, at igawad mo ang kalakasan, spiritually, physically, financially, i-bless mo po ang aming mga kababayan. At ipagpatuloy namin ang paglilingkod sa iyo habang kami nabubuhay, habang kami naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang papuri, pagsamba at pagluwalhati. Bless our viewers online and on air. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pakishare po ng ating
episode ngayong umaga at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you again tomorrow mga kapatid. At ang biyaya ng Diyos sa buong maghapon ay sumainyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.